Sawela ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Kahar Salid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qaila fi Kitabil Karim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad. Al-Qaila khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang hapon. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po muli ang inyong lingkod, Kahar Salik, ang inyong programang Alamin ng Katotohanan. Ito po ay sumasapit sa inyong mga tahanan o sa inyong mga cellphone tuwing Lunes mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtatanghal ng ating programang Alamin ng Katotohanan. Dito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino News. Sa ating executive producer, Dato' Mads Pangulima, maraming salamat, mabuhay ka. Siyempre, babati muna tayo sa ating mga iba't ibang lingwahe. Ayan o, maayong hapon kaninyong tanan sa atong mga igalang ng mga Bisaya, o maayo nga hapon sa inyong tanan sa mga Ilonggo. Kun bawa sa Japan, anyuhang shiyo sa Korea, mapia sandaw sa mga Subanon. Ayan. At masanting aliji kayo labi amin sa mga taga Pangasinan. Diyos marin na hapon sa mga taga Bicol, maimbag na malam sa mga Ilocano. Yan ho mga kaibigan, marami ho tayong pag-uusapan ngayon, no? Pero sa loob ng isang oras ay siyempre alamin natin, no? Alam niyo ho mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda po ng ating programa itong Alamin ng Katotohanan. Kung sa akin lang, kung tayo po ay magmamatyag at isakripisyo po ang ating mga munting oras sa tuwing Lunes dito sa ating himpilan ng CCN News Filipino News, ay marami ho tayong matutunan na gawain para ho sa kakabuti ho nating lahat. Regarding po ngayon, katulad po ngayon sa ating mga napapansin natin, nakikita ho natin sa ating mga kapaligiran na talagang hindi talaga maiwasan yung mga pangyayari dahil siyempre alam niyo ho mga kapatid, kami po ay nalulungkot din, no? Dahil siyempre ang ating
yung pinaka-pangulo ng ating bansang Pilipinas ay baga maraming mga kapatid natin na yung iba may kagustuhan pa naman. O, halimbawa, gusto nila, yung iba naman ay umaayaw na. Ha? So, siyempre, tayo naman na mga kapatid natin, ayan po, maraming salamat at meron ka ng ID. Ayan, may tatak ng Imam Council yan. Ayan. So, yan po mga kapatid, no? Oo. So, ayun. Yan po yung ID po ng ating executive producer na Tomas Pangulima. Siya po ay membro na rin ng Imam Council of the Philippines sa pamumuno po ng ating matlalim na kaibigan, si retired Police Colonel Imam Imran Moksir. Ayan po, ng Champlain Service po. Ayan po mga kaibigan. So, salamat naman at nabigyan ka na ng ID. Ayan. So, alam niyo mga kapatid, talagang nakakalungkot po ang nangyari po sa ating mga kapaligiran. No? Na kahapon, I think, marami hatang grupo na dumalo sa nasabing may rally, mga protest, no? May mga DDS ba dyan, o may mga pro Duterte or Marcos or marami ho tayong mga nakikita dyan na nangyari, yung mga kapulisan ho natin na talagang ginawan ho ng hindi maganda yung ating mga kaibigan, mga kapatid natin, no? Mga Pilipino, kapwa Pilipino, na sinaktan yung ating mga kapulisan dyan. So maraming mga nagsasabi na meron silang yung mga comment po ng mga iba dyan na hindi ho daw kalaban yung mga kapulisan natin o mga kasundaluan natin. Sila po ay mga kasama po yan. Kasi sila po yung baga sila po yung na-request na magbantay, no? Para ho sa merong mga sabotahe, na mga ganyan talaga yan eh. Hindi maiwasan. Pero kung sa aming pananaw lang regarding po sa kaalaman sa pang-Islamiko ay hindi po hindi po maganda yung mga ganun eh. Kasi meron tayong mga yung tinatawag na yung sinasabi nila na respecting others is better for Muslim ummah, whether young, old, or disabled, especially for this who have knowledge of Islam. And like the ulama are the substitute for the messengers of Prophet Muhammad, peace be upon him. Let's give the right respect to others, because respecting others is very important to us. When it's gone, it's like useless body. Para bang isang katawan na wala nang silbi, mga kapatid. So, irespeto natin yung kapwa natin Pilipino. Kasi wala naman magmamahalan, magkakasundo, magkakaisa, magbibigayan sa ating bansa, kundi tayo pong kapwang Pilipino. Kapwa Pilipino. Katulad baga ng ginagawa po ng ating isang senador na si Senator Bongo, na meron siyang mga programa na itong tinatawag na malasakit. Yun ang maganda eh. Yung malasakit. Kasi pagka isang leader ka, gagawa ka ng isang mabuti para po sa kapakanan ng marami, hindi po para sa sarili mo o sa pamilya mo, kundi para doon sa mga taong pinagkakautangan mo ng utang na loob. Ayun po mga kapatid, no? Utang na loob. Kasi, siyempre, tayo po ay, po, meron pala si Dato Said, ha? Ayan, Daud, kumusta ka na? Is watching, and sa aking sister, by Salik, nanood din sa ating programa. Sabi ni Said Daud, ayan, shout out
Kakashek from Santo Niño, South Cotabato. Wow, sa lahat po ng mga taga Santo Niño, South Cotabato, dyan po sa may Marbil, magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Sa lahat po ng mga Daod family, ayan, binabati ho namin kayo ng isang magandang hapon. Sabi pa niya, good job. Thank you. And of course, si kapatid na Francis Kambaya. Salam, Imam. Waalaikumsalam. Kumusta na kayo? Kumusta na kayo dyan sa lugar natin dyan po sa may San Jose del Monte? Di ba kayo binadyo dyan? Ay matindi yung yung bagyong Mirasol at Nando. Pero lumisan na daw eh. Lumihis na yung Mirasol sa bansa natin. So, naiwan yung Nando. Yan po yung nagbabanta ng typhoon, no? Yung Nando. Ingat-ingat po tayo sa ating mga kababayan, saan man kayo, diyan sa mga gilid ng mga bundok o sa mga gilid ng mga ilog o diyan sa mga gilid ng mga yung tinatawag na mga flood control, no? Ingat po tayo diyan dahil para hindi ho tayo masaktan at hindi ho tayo matabunan ng mga lupa, umiwas na tayo muna, no? Habang ngayong panahon na talagang hanggang December daw yan eh, yung bagyo na yan. So marami nang dumaan ng mga bagyo. So meron pa mga natira na mga bagyo na nasagap po natin sa ating mga Si Edmond Samaniego, Pangilinan, shout out. Ayan po, sa lahat po ng mga pamilya po ni Sir Edmond, Pangilinan o Samaniego, maayong hapon kaninyong tanan. Kumusta na kayo dyan sa lugar natin? Ayun po, paalala po sa lahat po ng mga sa tabi ng ilog, sa tabi ng mga creek, sa tabi ng mga flood control o di kaya dyan sa mga gilid ng mga bundok. Lumikas na po tayo habang meron pa tayong oras na para maiwasan po yung mga disgrasya, no? Kasi mga landslide, no? Talagang natatabunan yung mga bahay dyan, pati bahay, tao pa kaya. O doon naman sa mga ilog, umiwas na po tayo sa mga baha, no? Ating sundin po yung payo po ng ating mga gobyerno na kung meron man lugar na kung saan pwede silang lumikas at pansamantala doon, no? Diyan sa mga evacuation center, habang wala pa po yung yung mga sakuna, pwede naman ilikas yan eh. Marami namang mga diyan, may mga masasakyan diyan, yung mga outboard na para sa tubig. Ayan, gamitin na po yan para hindi na po mahirapan yung ating gobyerno. Ayan po. So, ganun po mga kapatid, no? So, kinakailangan yung aralin po natin yung respeto, mga kapatid. Dahil yan po ang pinaka-importante sa atin na dapat po natin gawin para natin. Kasi meron pong katuruan dito yung isa sa mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ating tungkulin daw ay ang pagtalima sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pag-iwas sa mga pagtatalo at pagkawatak-watak, pag-iwas sa mga bid'ah, yung mga hindi po nagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwasan po natin yan mga kapatid. Kasi ayun, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ganun po mga kapatid. So, alalahanin niyo sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon akong iniwan na dalawang bagay sa inyo. Ano po yun? Yung Quran at yung sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag yan po ang inyong panghawakan, ay hindi po kayo mawala sa landas ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang binigay sa ating idolong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pag hindi niyo po yung panghawakan, nako, ito na po ang nangyayari po sa ating mga kapaligiran. Para sa amin po na mga kapatid niyo po na binigyan ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng munting kaalaman,
Sabi ng Allah, wa ma'utitu ng ilmi illa kalila, no? Maliit lang ang binigay ko, pinagkaloob ko sa mga tao o mga umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaalaman. Subalit, kung yan ay kanilang gagamitin para po sa kabutihan, para sa kabutihan at may sulong po yung tama, ay wala po. Baga sa sasakyan, walang aberya. Tuloy-tuloy po yun. So, yun po mga kapatid, yung ano natin, yung mga pagtatalo, iwasan po natin yan. Katulad ngayon, maraming yung mga tinatawag natin na yung mga flood control, no, di ba? Pagtatalo na yan eh. Kasi panuorin nyo po sa mga social media o diyan sa Senate, diyan po binubusisi po yung yung mga problema ng itong ating bansa, itong flood control, no. So sana tayo naman na inatasan o pinagkalooban ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kapangyarihan upang maging leader o maging leader sa ating komunidad, sa ating barangay, sa ating syudad, sa ating bayan o sa ating bansang Pilipinas, ay ayusin po natin para ho hindi magkaroon ng baga sa sasakyan, aberya. Kasi pagka nagkaroon aberya yan, kahit anong pilitin mong makarating doon sa iyong paruroonan, aberya na nga eh. Aberya na nga. So, nakakaawa mga kapatid. Tignan niyo po, yung nangyayari po sa kahapon, yung nakikita po natin na instead na yung ating mga kapulisan, sila po yung nagbabantay dyan kung para ho sa kapayapaan, seguridad ng mga rally, kasi yung maraming grupo po yan eh. Mayroon po yung mga rally na para po sa labanan po ang korupsyon, no? Katulad po ng nakikita ho natin sa mga radyo, sa mga telebisyon, yung hashtag mahiya naman kayo. Diba? Sino kaya yung dapat mahiya mga kapatid, no? So, ibig sabihin, wag lang yung salita lang natin. Kung alam natin na yung mga tao natin, kahit malapit pa sa iyo, kahit anak mo yung kamag-anak mo, kung pinag-uusapan ang rights, yung tama, karapatan ng marami na para pigilan yung mga katulad po ng mga korupsyon, no, sa ating bansa, ay yan po ay ipinagbabawal po ng Islam, yung pagkorap. Kasi kung mamarapatin ho natin mga kaibigan, saliksikin po natin ang Islam. Kasi ang Islam po ay wala hong failure. Pag binasa mo yung katuruan sa Islam, ay ikaw po ay magkakaroon ng liwanag. Magkakaroon ka ng liwanag. Ang hangad po natin mga kapatid, no, yung pag-iwas po sa mga bid'ah, ibig sabihin ng mga bid'ah, yung hindi po ginawa ng Propeta Muhammad, katulad po ng pagnanakaw, pag-aangkin ng mga ari-arian na hindi po sa atin, ipinagbabawal po yan. Hindi po yan ginawa at hindi po yan iniwan pamana sa atin ng ating idolong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang iniwan ng Propeta Muhammad ay gumawa ka ng kabutihan, mahalin mo ang kapwa mo, naisipin mo ay parang isang katawan. Pagka ang isang katawan ay nagkaroon ng karamdaman yung alinman sa parte ng katawan mo, lahat ng parte ng katawan mo ay magkakaroon ng karamdaman. Diba? Tama ho yan. Diba? Ibig sabihin, isang Pilipino po ang makagawa ng masama. So lahat po tayo sira. Parang isang kahon na kamatis na presko po. Subukan mo po yan, haluan mo po ng kamatis na sira, no? Yung luma, yung talagang hindi na pwedeng gagamitin, no? So masisira po yung lahat. Kaya ganun po mangyayari sa atin. So ibig sabihin, kapag leader ka, hindi lang ikaw ang sira, lahat tayo ay sira. Bakit? Tingnan niyo po nangyari kahapon. Kung alam ng mga kapulisan natin na
doon sa oras na yon ay ganun na mangyari sa kanila, kahit na bigyan mo ng 1,000,000, ayaw yan. Hindi yan pupunta doon. Kasi, siyempre, ibubuwis mo ba yung buhay mo sa mali? Hindi ho. Wala hong sino mang tao na ibubuwis mo yung buhay mo na alam mo na ang mangyayari sa iyo, mga kapatid. Yan ang ano natin. Kasi tayo po mga Pilipino, nagtutulungan po tayo. Kung tayo naman ay nasa taas, kung ating mo nakikita po yung sa baba natin, titingnan po natin kung ano po yung kailangan na nasa baba natin. Parang ano yan eh. Parang lupa at langit yan eh. Ngayon, ang lupa nangangailangan ng tubig. So, anong gagawin ng lupa? Magdadasal po yan, hihiling po yan sa ating Panginoong Allah. Ya Allah, bigyan mo kami ng tubig o paulanin mo ng tubig upang sa ganun ay mabubuhay po yung mga pananim at uhusbong na maayos yung mga pananim sa lupa. Yung tigang na lupa ay magiging ano na yan, magandang lupa na yan. So, lahat ng mga itatanim doon ay tututubo yan. Ganun po yung mga kapatid. Ngayon, pagka hindi maganda, yung layunin ng isang grupo o isang leader, hindi lang po siya ang masira. Lahat po tayo sira. Sira lahat. Ayan po. So, ganun po mga kapatid, no? So, bago tayo magpatuloy, ay binabati ko muna yung mga Datumanong family. Ayan po, magandang hapon mo. Assalamualaikum. By Anali Datumanong Liritana. At ang yung mabait na husband na si Dato Kasmir Liritana po. Yan ang dyan ng Fairview. And of course, kanilang kapatid na si Doktora Julie Datumanong Santos at sa kanyang husband na si Sir Santos at sa kanilang mga pamilya. And of course, kay Bay Amisalam, na asawa po ni Vice Governor James Hataman po ng Basilan. Yan po. Sa lahat ng mga pamilya niyo po, binabati ho namin kayo ng isang magandang hapon. Assalamualaikum. Ayan po. Ganun po mga kapatid, no? So, ayan. Meron tayo. Ito po, mga kapatid, no? Now, no country can progress if its politics is more profitable than its industries. Diba? In a country now, where those in government are richer than entrepreneurs, they manufacture poverty. Ayan po. Now, walang bansang maaaring umunlad kung ang politiko nito ay higit na kikita o kumikita kaysa mga industriya nito sa isang bansa. Kung saan ang nasa gobyerno ay mas mayaman kaysa mga entrepreneur, yung mga negosyante, no? Sila ang mga gumagawa ng mga kahirapan. Di ba niyo mga kapatid? So, kung gagawin po yun, mga kapatid, so, hindi nyo ba iniisip na malaking kasalanan po yan? Dito pa lang sa mundo, ay uhusigin ka na ng budhi o konsensya mo. So, what more kung ikaw ay makarating sa kabilang buhay? Hindi lang, ibig sabihin na, hindi lang usig, kundi doon ay itatapon ka doon sa impyernong apoy na naglalagablab. Susunugin ka doon dahil sa ginawa mong mali nung ikaw ay nasa mundong ibabaw pa. Sa halip na ikaw ay pinagkaisahan ng mga tao upang maging magmamatyag doon sa mga taong pinagkautangan mo, no? Na loob ay hindi maliba Iba. So dapat mahalin mo yung lugar mo, ipakita mo sa kanila na ikaw po yung tama, na ikaw po yung kanilang pinili na para makatulong sa inyong lugar. Hindi yung pagdating ng panahon ay pasaway ka na. No? Di ba? What more kung nasa kabilang buhay ka, hindi lang pasaway ang ang titulo mo doon, kundi mas sobra pasaway. Dahil bakit?
Sinabi ng Allah na inna setan adu mubin. Katotohanan, ang kaaway mo ay demonyo, hindi yung kapwa mo tao. Ang kaaway mo, demonyo, sabi ng Allah SWT, mas ginusto mo pa yung demonyo kaysa kapwa mong tao na pinakitunguhan mo. Diba? Sa halip na meron kang utang na loob sa mga tao, ay hindi na inisip mo eh. Ang inisip mo, paano ka maakit ng satanas, demonyo, na para magawa yung mga bagay na hindi po ipinag-utos ng Biblia, ng Quran. Ha? Kasi ano yan eh. Alam niyo ba yung aklat ni Propeta Moses alayhi salam, na inabot sa kanya dun sa Mount of Tur? Where can you find the Mount of Tur? Hindi po yan makikita sa Amerika, sa Singapore, sa Japan, sa kung saan man, Malaysia o Indonesia, kundi yan po ay dyan sa Saudi Arabia. Diyan po yun, yung Mount of Tur. Diyan po inabot sa kanya. Ibig sabihin, ang Tur, yun po yung mga batas. Yung mga batas. Now, anong mga batas ang ating ginawa? Na bakit hindi natin salamat sa inyong nagustuhan po. Yung batas na ginagawa natin, ito ulitin ko po kasi yung tumakbong 128 Kababayan Party List. Pagka meron kami mga meeting, pagdating ni Ma'am Kate o Madam Kate, co-sitting, sabi, uy, Imam, salamat at dumating kayo. O, siyempre naman, kasama ko yung ating executive producer na Tomas Panguliman, ng CCNews Philippine Abuse. Alam niyo, sabi niya, Imam, saludo ako sa inyo mga Muslim. Sabi ko, bakit madam? Kayo, may batas na. Oo nga, no? Tama. Sabi ko naman, paano naman sa dami-daming batas na ginagawa nating bansang Pilipinas, dapat kung gumawa ng yung mga gumagawa ng batas, ay dapat sila mismo ang magpakita, silang sumunod. Ang problema, hindi sinasunod di ba? O, ibig sabihin, gumawa ka ng batas. Anong batas ang ginawa mo? Bawal mangamkam ng ari-arian ng iba na hindi sa'yo. Bakit mo ginawa? Diba? Ibig sabihin, ginawa mo yung batas na yun, sarili mo, hindi mo pinasunod doon sa batas na ginawa mo. Dito sa Islam, pag sinabing batas, pag sinabi sa Quran, na bawal kamkamin o mangamkam, kainin ang ari-arian anumang bagay na hindi sa iyo. Di ba? Sabi ko na nga sa inyo Makalakpakan. Di ba? Okay mga kaibigan, magbabalik po ang inyong programa ng Alamin ng Katotohanan ng pagkalipas po ng ilang paalala sa pagpapakilala po ng ating himpilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Philippine News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Kahar Salig. Okay, maraming salamat sa pagbabalik ng inyong programang Alamin ng Katotohanan. Patuloy po yung ating pag-usapan ngayon, no? Ayan po mga kapatid. So, siyempre, tayo naman ay hindi naman tayo masyadong magaling, hindi naman tayo marunong
Pero, ang yung sinabi ng Allah na wa ma'utitu min ilmi illa kalila, yung kaalaman na pinagkaloob o binigay ng Allah sa atin na kung yun po ang gagamitin natin para po sa kabutihan, kapakanan ng sarili mo at lalo na sa kapwa mo, ay mas maigi po mga kapatid. So, yun po mga kapatid. No? Kasi ang Islam mga kapatid, ayaw niya pong iligaw ang mga alipin ng Allah, yung mga followers ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw niya. Kaya itinuturo no, ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang tuwid na landas. Na katulad po ng sinabi ni Isa ibn Maryam, kung tawagin ng ating mga kapatid na mga nonsen, si Isa ibn Maryam. Kaya tinawag Isa ibn Maryam, siya po'y anak ni Maryam na sinasabi nila si Jesucristo. Pero doon sa Quran, tandaan po natin, wala pong nakalagay doon na Jesucristo o Jesus Christ, kundi Isa ibn Maryam. Si Isa ay anak ni Maryam, mga kapatid. So, yun po, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung tatanggapin natin yung mga pagkakamali natin, mas maganda. Katulad ngayon, kung isa kang leader, huwag mong sabihin na ikaw ay leader na mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng iyong pamumuno, ay ikaw lang ang dapat susundin. Kung yun ang gusto mo, idaan mo yan sa consultation, di ba? Yung tinatawag na musawara, kasi yan po yung ginawa ng Propeta Muhammad, na kung mayroon man order sa kanya ng Panginoon, idadaan niya po yan sa consultation, baga gathering. Now, halimbawa, 10 yung kanyang mga sahaba, yung kanyang mga followers. So, bibigyan niya yun ng bawat isa ng opinion kung alin po yung mabuti doon at makakabuti para doon sa kanyang layunin, yun po ang kanyang pipiliin. Hindi ibig sabihin na ikaw leader ka, ang gusto mo, ikaw ang masusunod. Aba, mali po yun. Hindi po pwede. Kasi walang baraka eh. Pag yung gusto mo, yung sa'yo masusunod, huwag ka na mangarap. Kasi lalong masira po. Hindi balik kung sarili mo lang masira. Hindi madama yung pamilya mo. What more kung halimbawa isang barangay na ang isang komunidad, ang nasira mo, hindi lang yung sarili mo. Aba napakalaking kasalanan po yung mga kapatid. Mahirap na magkaroon ka ng kasalanan sa Allah. Kung hindi ka, inabutan ka ng kamatayan, na hindi ka nakapag-tauba, ibig sabihin, hindi mo pinagsisiyan yung mga ginawa mo, hindi yan katulad ng sa mundo eh. O kung halimbawa, nagkaroon ka ng kasalanan, ayaw mong makulong, ayaw mong papatawan ka ng kasalanan, pwede kang gumamit ng abogado at bayaran mo yung abogado. Hindi ho. Doon sa kabilang buhay, walang ganun. Hindi mo pwedeng bayaran yung kasalanan mo. O di kaya tawagin mo yung tatay mo, nanay mo, ate mo, kuya mo, tito, tita mo, o grandfather, grandmother, para isalbar ka. Hindi po. Wala ho doon. Sarili mo ang magsasalbar sa iyo, kaya dito pa lang sa mundo, gawin mo na yung mga bagay na ikakabuti ng iyong sarili. Ganun po yun mga kapatid. Kaya napakaganda po kung isang leader ka, kinakailangan, i-proud mo ang sarili mo para sa kabutihan, hindi yung kukontrahin ka ng maraming tao. Kung ano-ano yung mga pagtitipon ng mga tao, katulad po ng ginawa ng ating mga kababayan kahapon. Napakatindi. Maraming mga tao nasaktan dahil sa kagagawan ng hindi tama. Di ba? Malaking kasalanan yun. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? O may yabtagi ghayra al-Islami Medina, wala yakbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ayan. Sabi ng Allah, at sino man ang maghanap ng relihon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay
siya ay isa sa mga talunan. O yan, talunan ka na, ha? O, paano ka patatanggapin ng Allah sa kabilang buhay? Iba yung ginamit mo eh. Iba. Kung saliksikin mo, magsaliksik ka ng iba, ibang kaalaman, mas maganda yun eh. Kasi anong sinabi ng Allah? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Katulad ng ginagawa namin. Kung ano po yung nababasa namin sa banal na Quran, maging sa at sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin pong sinasabi dito para malaman natin ang katotohanan. Yung mali, wag natin gawin. So, ibig sabihin, ang pinakamabuti daw sa inyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay alamin, pag-aralan ang Quran, at pagkatapos ituro sa iba. Yun ang ginagawa natin, mga kapatid. Kaya pasalamat tayo kay Executive Producer Dato' Mads Panglima at meron tayong CCN News Filipino Views na para dito natin ibigay sa himpapawid yung ating da'wah, yung ating preaching na para maintindihan ng lahat, mga kapatid. Kaya dito, wala ho kayong lugi. Ayan, maraming salamat kay Sadik Dato' Gani Karim is watching from Cotabato City. Magpagaling ka, Sadik. Ha? Basta wag ka lang magproblema. Yung mga problema, iwasan po natin yan. Ano natin, parang sabi pa ni Freddy Aguilar yung si Farid, yung namatay na ating sikat na singer, no? Pero namatay siya sa Islam at nilibing siya sa Islam doon sa binaon sa lupa. No? Yun, mga kapatid, no? Na tawanan mo ang problema mo. Diba? Huwag ka masyadong halimbawa kung hindi ka makasabay doon sa mga mayaman, doon sa kanilang masarap na mga almusal, huwag mong isipin yun. Ang isipin mo, ito po yung kadar ng Allah sa akin, ito po yung binigay ng Allah sa akin, na talagang ito yung buhay na binigay sa akin. Tatanggapin ko. Ganun po, mga kapatid. At gusto mo naman na doon sa pananghalian, gusto mong magkaulam ng karning baka, karning manok, karning kambing, o ano dyan, masasarap na mga pagkain, ulam. Dahil sa wala ka, kinakapos ka, hindi, pasalamat ka sa Allah. Dahil yun ang binigay sa iyo na buhay. Masya Allah. Doon sa dinner na, ganun din. So, lagi tayong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man meron tayo, yan po ay ipinagkalob sa atin. Destiny. Yan po yung pinagkalob sa atin ng ating Panginoong Allah. Nasa ano yan eh? Nasa 6 Article of Faith yan eh. Diba? Kahit anong ibigay sa iyo, o anuman ang maramdaman mo, tanggapin mo yun dahil yun po ang ipinagkalob sa iyo ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, kami ho, alam nyo, ako, at sa totoo lang, hindi rin natin pwedeng sabihin na yung buhay natin, di ba? So ako, proud ako sa sarili ko. Bakit? Pag may kanin, makakain. Pag walang ulam, asin, toyo, ano dyan, gulay, ano dyan, is enough. Diba? Kasi inisip ko na, wala, sino bang pwede kong sisihin? Sarili ko eh. Diba? Ganun lang, mga kapatid. So, yun ang buhay natin eh. Ang isipin po natin, paano tayo magkakaroon ng buhay doon sa kabilang buhay na walang hanggan? Yun, mga kapatid. Kung milyonaryo ka man sa mundong ibabaw nito, pero lahat ng karma, di ba? O lahat ng mga panalangin ng marami sa iyo ay, di ba? O mayroon pa tayong mga nababasa dyan na ang kahilingan, sana mamatay na yung mga, lahat ng mga korupsyon. Huwag naman, ganun. Huwag naman. Ilingin natin, Masya Allah, Sukran Sadik, Apuan. Ayan. Huwag naman. Kasi, alam niyo mga kapatid, ang Islam po ang isang pinakamagandang basihan. Pinakamagandang basihan. Bakit? Ang Propeta Muhammad SAW, hindi niya po kung mayroong mga problema yung mga sahaba, hindi niya po binubulgar yan. Tingnan niyo po, di ba?
o manood kayo sa mga social media o saan man, sa mga public saan, makikita nyo po yan na andyan po yung klaseng mga kasiraan, klaseng mga pagkakamali, di ba? Masya Allah. So, ito mahirap. Parang, di ba? Mahirap sabihin, mga kapatid. Pero ang pinakamaganda, aralin natin kung alin ba yung tama. Kung pwede, makinig kayo, manood kayo sa aming mga programa dito sa CCN News Filipino Views. Ang ating programa, every Monday, 2 to 3 p.m. Ang tema natin ay alamin ang katotohanan. Ito po yung sinasabi namin katotohanan lamang. Wala hong yung mga mali, iniiwasan natin. Di ba? Kasi kung gumawa ka ng mali, anong kaparusahan ang ipapato sa iyo ng Panginoong Allah? Hindi pa yung kaparusahan ng mga, halimbawa, yung mga mababatas. What more kung ang Panginoong Allah mismo ang magbibigay sa iyo magpapato sa iyo ng kasalanan na ginawa mo. Ngayon sa Saudi Arabia, kaya walang election doon Kasi iniiwasan po yung pagnanakaw, pagsisinungaling. Allahu Akbar. Sabi pa ni Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, alam niyo ba, sabi niya, ang magnanakaw ay magkapatid yan ng sinungaling. Maganda, no? Tama naman yun Kasi yung magnanakaw, may kasinungalingan yan pag nalaman mo, nagnakaw, sabi niya, wala man ako kinuha, wala man ako ninakaw Di ba? Kung pwede, tigilan natin yan Tigilan. Masya Allah. Tigilan po natin yan. Tandaan po natin, sa Islam, ipinagbabawal po ang kamkamin, kainin, waldasin, ang kayamanan, o ari-arian ng iba. Masya Allah. Kung ikaw ay pinalad na isa kang empleyado ng ating, halimbawa, gobyerno, o may sweldo ka na bakit mo pa pag-interesan na kunin ng kamkamin yung nagmamay-ari? May nagmamay-ari na. Diba? Ano yun? Ano yung plano mo doon? Para makabili ka ng kung anong gusto mo. Makabili ka ng Mercedes-Benz. Makabili ka ng chopper. Makabili ka ng jet. Diba? Ang tanong doon, paano mo nabili yun? Saan galing yun? Paano mo ginawa? Diba? Kung ninakaw mo yun, anong ibig sabihin? Malaking katanungan yan sa kabilang buhay. Dito pa lang sa mundo nga, tinatanong ka na Diba? Sabi pa ni Sadiq, Dato gani Karim, sabi niya, Sukran Sadiq, you are the best. Salamat, Sukran Sadiq. Masya Allah. Diba? So, ganun. Yun ang katuruan ng Islam. Ang Islam kasi, kapayapaan. Ayaw ng Islam na ituro sa bawat isa sa atin ng kamalian. Ang Islam ay nagtuturo patungo sa kabutihan para lahat tayo mapunta doon sa paraiso, hindi sa impyerno. Lahat po tayo ay nangangarap na para mapunta sa paraiso. Hindi po tayo nangangarap na para mapunta doon sa impyernong apoy na nagkakarabdab. Diba? Yun ang sinabi ng propeta, Iyakum wal muqdatan fil umuri pa inna kulla muqdatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. O kumakala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diba? Gumawa ka ng bid'ah, ibig sabihin na hindi po ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw ay itatapon doon sa impyernong apoy na naglalagablab. Masya Allah. Kasi hindi ginawa ng propeta. Lahat ng mga gawain na hindi po ginawa ng propeta Muhammad, huwag nating gawin yan. Huwag nating waldasin, huwag nating kainin, huwag natin kamkamin, huwag nating kunin yung mga ari-arian, lalo na pag mga pera, na hindi sa atin. Yung sa atin nang kukunin natin. Kung halimbawa, sinasahuran ka every month, 15 days to katapusan, yun ang kunin mo. Diba? Kung ang sahod mo lang, pagpalagay natin, 50,000 a month. Now, how can you buy
a Mercedes-Benz. Paano ka makapagpatayo ng bahay na bungalow? Paano ka makabili ng sasakyan mo na mamahalin? Di ba? Sabi pa ni former President Rodrigo Duterte, pag pumasok sa Malacanang, ang relo ganito. Paglabas, naku, mamahalin ng mga ano. Tapos yung mga sasakyan, Mercedes-Benz. Di ba? Alam niyo si Tatay Digong, lahat ng kanyang sinabi before, bago niya ho iniwan ang kanyang upuan dyan sa Malacanang, ay meron siya mga iniwan na mga kasabihan. Ito na. Nangyayari na po, mga kapatid. Nangyayari na. Kasi siya lang po yung pinakatanyag o pinabantog na naging presidente natin sa ating bansang Pilipinas, si Tatay Digong. Hindi ko makalimutan, siguro yung bago siya, umupo siya sa Malacanang, I think the Japan, no? Sila yung unang pumuri sa kay former President Rodrigo Duterte na pinakamagandang presidente, mga kapatid. So, bakit hindi tayo gumaya? No? Gayahin natin yung mga lugar, mga bayan, mga countries na walang problema. Walang problema. Diba? Kasi kung hindi tayo gumaya, hindi tayo mangupya sa ibang mga bayan o ibang mga country na alam natin na yung kanilang ginagawa ay para sa bayan, para sa mga tao, para sa lahat. Paano natin, how could we progress our country? No? Hindi uunlad ang ating bansa. Lalo pang mababaon tayo sa utang, mga kapatid. So, yun ang pinakamahirap, mga kapatid. No? Ayun. Meron tayong mga nababasa sa mga comments po ng mga nangyayari kahapon. Yan. Sabi pa dito na may isang retiradong general na si General Sir Romeo Poki. Sabi niya, nasa palasyo daw ang totoong salarin sa mga nangyayaring anomalya ng gobyerno. Masya Allah. Iwan natin kung gaano katotoo yan. Pero yung mga nababasa natin sa no? Itong ang mensahe po naman ni Vice Ganda, no? Sa kanyang deliver doon sa kanyang speech during the EDSA White Plains rally, yesterday, Sunday, September 21, kasama ang kanyang mga komedyante sa entablado ang mga kapwa showbiz figures, no? Na inihimok ni Vice Ganda ang Pangulong Marcos na ikulong yung lahat ng mga tiwalang opisyal. Ayun naman. Tama naman yun sinasabi nila. So, kung sino man yung tatamaan, huwag magagalit. Mag-isipin natin kung tama yung sinabi ng maraming tao. Pasalamat tayo dahil napuna yung ating mali. Huwag tayo magalit. No, iba? Yung mga iba naman na hinihiling nila na huwag nang patalsikin. So, ibig sabihin, hihilingin na lang na yung mga nagkasala doon sa kanya mga line-up, mas maganda yun. Okay kung ganun. No ba? Kasi yung mga tao, baka magbago pa yan. Kung halimbawa, may mga pagkakamali. Yung mga sabi pa ng iba, hindi po pulis ang kalaban. Ang kalaban yung sino yung mga nagwawaldas, nangangangkin, nagnanakaw ng pera ng kaban, pera ng taong bayan. Yun ang mga kalaban, di ba? So, walang diskaya kung walang Zaldico, walang Zaldico kung walang Romualdez, at walang Romualdez naman kung wala yung presidente. Naku, mahirap na. Ito, binabasa natin kasi mga comment ito na mabasa ho natin. So, sana, ang hiling po natin ay mabago na po yung takbo ng ating bansa Pilipinas. Kung sino man ang tatamaan doon sa mga comment ng mga tao, huwag sila magagalit. Isipin nila,
mali itong ginawa ko. Babaguhin ko ng sarili ko. Okay. Kasi yun ang ginawa ng Propeta Muhammad eh. Nung nagkamali yung kanyang isang tao, sahaba, anong ginawa niya? Hindi niya sinabi doon sa pulong na yun. Inakbayan at binulungan. Sabi niya, huwag mo nang gawin ulit yun. Diba? Mas maganda ganun. Huwag mo nang ibulgar eh. Masya Allah. Eh sa atin, sa bansang Pilipinas, hindi. Hanggat mayroon pang social media, nandyan, babasahin niyo po sa social media, lahat nandyan. Masya Allah, mga kapatid. So, ibig sabihin, sabi pa rin, ito po yung sabi ng ating presidente, no? Sinisiraan nila ako dahil hindi na nila makuha ang gusto nila sa akin. Walang palakasan sa administrasyon ko. Kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka. Hindi yan ang pamulitiko. Hustisya yan. Di maganda kung ganun. Di ba, mga kapatid? So, yun po, no? So, isipin po natin, mga kapatid, na yung sinabi, ulitin po natin, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taraktu fihikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun po. Alalahanin natin na yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron akong iniwan sa inyo na dalawang bagay. Ang Quran at ang Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung anin po yung tinuro ng Quran kay Propeta Muhammad para po sa ikakabuti natin, ay yun po ang gawin natin. Kung alin ang mali, yun ang iwasan po natin, mga kapatid. No? Yan ang tungkulin ng mga tao na pagtalima sa Quran at ang Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwasan natin yung pagtatalo, pagsisiraan. Ito ang nangyayari sa atin eh. Di ba? Ang pagkawatak-watak, iwasan po natin yan. Yung pagtatalo, iwasan po natin yan. Iwasan din natin yung mga bid'ah, yung mga hindi tinuro, hindi iniwan ng Propeta Muhammad sa atin. Iwasan po natin yan. Yung mga hindi po ginawa ng Propeta Muhammad, huwag po natin gawin yan. Diba? Yung mga pagnanakaw, hindi ginawa ng Propeta yan eh. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinaka mahirap sa mga propeta. Pero gustuhin man niya, pwede niyang gawin, pero hindi niya ginagawa yun. Kasi pinubaya siya ng Allah, pero hindi niya ginawa. So, ibig sabihin, ang Propeta Muhammad, siya po ang tinagurian na rahmatan lil alamin. Siya po ang pinagkaloob ng Allah, samantala sa buong sanlibutan na liwanag. Hindi lang para sa mga Muslim, kundi lahat. Hindi lang para sa tao, lahat ng mga nilikha ng Panginoong Allah samantala, ang Propeta Muhammad, siya po yung liwanag. Kung wala pong Propeta Muhammad, anong mangyari sa atin? Wala tayong basihan eh. Walang gabay, mga kapatid. So lahat po tayo mapupunta sa impyerno nga po na naglalagablag. Diba? Kasi walang batayan eh. Ngayon, pag may batayan tayo, hindi ho natin magawa yung mga bagay na mali. Kasi bakit? Mayroon tayong takot sa Diyos Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ayaw ng Allah na gumawa ka ng karumal-dumal na bagay. Diba? Ang gusto ng Allah, yung gawin mo, yung mga bagay na ipinagutos ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun yung mga kapatid. So, anong sinabi ng Allah? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ عَلَىٰ فَعَدَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَلَكُمْ فِيهَا. Yeah. So, ayaw ng Allah na magwatak-watak. Ang payo ng Allah na manangan kayo ng mahigpit sa lubid ng Panginoong Allah, ang Islam, ng sama-sama. Hindi din sinabi na magwatak-watak kayo. Sama-sama. Para hindi kayo malaglag. Para hindi kayo mapunta doon sa maling pupuntahan. Para kayo ay mapunta doon sa tamang pupuntahan. Yun ang gusto ng Allah SWT. Noong panahon, sabi ng Allah, na kayo ay
hindi nagkakasundo, nag-aaway-away. Naalalahanin nyo, nang dumating ang mga biyaya ng Allah SWT sa inyo, dumating ang Quran, dumating ang Propeta Muhammad, si Propeta Muhammad ang nagturo sa mga tao sa mga gawain na ikakabuti ng bawat isa. At yung mga pag-uugali ng mga mu'min, yung mga taong naniniwala sa Allah SWT. Masya Allah. Yan ang Quran mga kapatid. Ayaw ng Allah SWT na tayong lahat ay magkawatak-watak, magkaisang bigkis tayo mga kapatid. Ha? Kung ikaw man ay naatasan na bilang leader ng isang komunidad, isang syudad, isang barangay, isang bayan, o isang bansa, ha? Ayusin mo. Ayusin mo. Huwag kang pabaya. Huwag kang, ikaw ang leader Kailangan maging matapang ka sa tama. Ha? Huwag kang, yung talagang, kung pwede, kapit ba, meron kang may kamao ka na bakal Pero gagamitin mo yun sa tama. Ha? Diba? O, tingnan mo si former President Rodrigo Duterte. Pag upo niya, takot na yung mga tao. Kasi bakit? Pangalan pa na niya. Takot na yung mga tao. Kasi meron siyang, meron siyang magandang liderato Yung kanyang prinsipyo, ginagamit niya para sa tama, mga kapatid. Diba? O, malaya tayo Pwede kang maglakad kahit anong oras, kahit magdamag. Wala kang kinatatakutan. Masya Allah. Ganun mga kapatid. Ha? Yun ang isang huwaran, mga kapatid. May isang leader, mga kapatid. Yan. So, marami. Marami tayong mga dapat malaman dito sa ating programang Alamin ang Katotohanan. Ayan po. Maraming salamat na rin sa ating mga kapulisan dyan sa Station 10 po, no? Na lagi hong bumibisita po sa atin dyan, sa ating masjid, dyan po sa may Barangay Central, dyan po sa may Napocor, no? Dyan sa BIR Road. Yan po. So, si Ma'am Leonie Ann de la Cruz pala ay nalipat na po sa iba, bago na po yung kanilang station commander po dyan. No? So, kay Sir Bobby Santilan, maraming salamat. At sa lahat po ng inyong mga kasamahan dyan, nandyan po sila Ma'am Lani Magpantay, Ma'am Maria Isabel Linoras, at si Ma'am Lynn Padiron, at si Ma'am Kimberly Agustin, si Ma'am Karisma Cabalza, at si Julie May Sinusa, and then si Cherry May Aragote. Ayan po. Kay Captain Rosa Magpayo ng Barangay Central, at sa lahat ng kanyang mga BPS o lahat ng mga tao niya po dyan sa barangay. Maraming salamat sa inyo. So, yan po mga kapatid, no? So, marami tayong matutunan dito sa ating programa, dito sa CCN News Filipino Views. Kaya, ang pinakamaganda mga kapatid, aralin po natin yung tama. No? Huwag natin ipairal yung mga inaral natin. Halimbawa, 5 kurso ang tinapos mo. Ha? Nagtapos ka ng engineer, nagtapos ka ng doktor, nagtapos ka ng lawyer, nagtapos ka ng fisheries, nagtapos ka ng economic, ano tawag mo? Yung 5, ibig sabihin, 5 ang tinapos mo. Pero, meron tayong inahanap doon na isa na wala doon. Na yun po ang magiging magsasalbar sa'yo. Diba? O yun. Nagtapos ka ng business manager. Or banking, ano bang matawag yun? Marami mga yan mga kurso na pwede nating aralan. Pero, kami,
mas ginusto namin na sinaliksik namin ang kaalaman sa Islam kasi alam po namin na ito po yung magtuturo sa atin sa tamang daan. Yun po yung sinabi ng propeta Isa ibn Maryam, tinatawag yun na si Kristo na sinabi niya dun sa Israeli na ako ay sumasamba sa aking Panginoon, na inyong Panginoon, pa'buduha na siratul mustaqima. Sambahin ninyo dahil yan ang tuwid na landas. Yan, mismo siya sinabi. Hindi niya sinabi na sambahin niyo ako dahil akong Diyos. Hindi niya sinabi doon. Diyan sa Quran, hindi niya sinabi doon. Wala siyang sinabi diyan sa Quran na ako'y sambahin niyo dahil ako'y isang Diyos. Pero sinabi niya na, ako ay sumasamba sa aking Diyos Allah na inyong Diyos, pa'buduhu hada siratul mustaqima. Sambahin ninyo dahil yan ang tuwid na landas. Kung gaano sinamba ni Isa ibn Maryam, ni Propeta Isa ibn Maryam, ang Allah, ganun din tayo. Kung ano ang paniniwala ng iba na si Hesus Kristo o si Isa ibn Maryam ay propeta, yes. Si Isa ibn Maryam is a propeta po yan, mga kapatid. Sugo ng Panginoong Allah. Na siya po yung sinundan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway sumakin na ng kapayapaan. Sinabi niya diyan sa Quran. Doon sa Israeli. Na sabi niya, mayroon pang isang propeta na susunod sa akin na ang pangalan ay si Ahmad, sa literal na pangalan ay si Propeta Muhammad. Malino po yan. Ibig sabihin, kung sinabi ni Isa ibn Maryam na siya ay Diyos, bakit niya pa sasabihin na mayroon pang susunod sa akin na propeta na yun ay si Propeta Muhammad? Sana hindi niya sinabi doon Di ba? Sinabi niya doon na, ako'y sambahin niyo dahil ako'y isang Diyos. Pero hindi Wala siya sinabi. Believe me. Kaya siguro, ang pinakamaganda, mga kapatid, ito, paalala ko po ito sa inyong lahat. Kahit sino man sa inyo, sa darating na 2028, sa presidential election, mula sa presidente, vice president, senador, congressman, governors, mayors, barangay, ang pinakamagandang kukunin nyo po, mga spiritual advisor nyo, para hindi magkaroon ng mali, ay yung mga pari, mga pastor, mga imam, mga scholar, sila po yung inyong gawin Huwag po kayong kukuha doon sa mga dati ng nasa politiko Bakit? Lalong masira, mga kapatid. Kasi yung mga spiritual advisor na yun, bago hakbang yung leader o presidente ng isang organisasyon, ay igagather mo yan. Halimbawa, 10 sila, ihingi ka doon ng magandang opinion doon kung alin po yung pinakamaganda, in majority, yun po ang ihakbang mo. Yun ang gawin mo. Yun ang aprobahan mo. Kasi yung mga yun, ay hindi po yan magbibigay ng mali sa iyo. Yun ang ginawa ng Propeta Muhammad. Kaya ang Propeta Muhammad, siya po ay tinaguri ang tanyag sa banal diyan sa Quran. Masya Allah. Dahil hindi po mali yung kanyang, yung pinarating ng Panginoong Allah sa kanya, yun ang kanyang ginawa. Yun ang pinangawakan niya Ngayon, kung ang inaral mo ay yun ang gagawin mong batas sa sarili mo, lulusawin ka niyan. Iluluklok ka niyan sa impyernong apoy na naglalagablab. Dahil bakit? Walang magandang intention para sa kakabuti mo Sasabihin pa niya, ako si Satanas. Ako ang dapat masunod. Nakawin niyo yan. Kunin niyo yan. Waldasin niyo po yan. Yan ang trabaho ng mga demonyo. Ikaw naman,
hindi mo pinigilan, wala kang protection, so, mabibitbitin ka nila. Hiilahin ka nila. Alika, kasama ka sa amin. O sige, kunin mo yan. Pati yung ari-ari ng iba, kunin mo yan, waldasin mo yan. Kasi bakit? Wala ka ng isip eh. Ay, hindi ko pwedeng gawin yan kasi hindi yan para sa akin. Dahil ito pala ang katuruan ng Islam eh. Bawal kamkamin eh. Ang sinabi sa Quran, bawal kamkamin, bawal waldasin, bawal kunin ang hindi sa iyo. Hindi mo pwedeng kainin yan. Ha? Ang kainin mo lang kung alin yung pinahintulutan ng Allah para sa iyo. Yun ang kunin mo. Eh kung may sahod ka, eh yun ang ipamuhay mo sa pamilya mo. Ha? Yun ang sa iyo. Yun mga kapatid, yun ang katuruan ng maganda na hindi ka maliligaw. Hindi ka maliligaw. Masya Allah. Pero kung mga kapatid, meron tayong 5 minutos na labis sa ating programa. Kaya binabati ho natin yung mga kaibigan ho natin dyan sa Mindanao, sa mga Salik family, Sangkad family, Muhibin family, sa lahat po ng Pangulima family, ayan, sa lahat po ng mga kaibigan natin sa Liritana, Datumanong family, Santos family, James Saliman family, mabuhay po kayo dyan. Meron ho tayong balita. Yan po mga kapatid kay Sir Edmond. Okay, sir. Go ahead. Okay. Go ahead. Hello. Yes. Yes, good afternoon, Edmund sa Maniego, Pangilinan, mula Yes. sa Luzon ng Maynila. Ano po? May report lang po ako sana tungkol dito sa DOTR officials. Mhm. Obligado na silang mag-commute papuntang opisina ayon sa ulat. At obligado nang mag-commute ang pagpasok ng kanilang opisina ang mga opisyal ng Department of Transportation o DOTR. Ito'y kasunod na utos ng Pangulo na gawan ng agarang solusyon ang problema ng commuters para mabigyan sila ng mabilis at maginhawang biyahe. Sa inalabas na memorandum kahapon ay natasa ni Acting Secretary Giovanni Lopez ang mga opisyal ng road and rail sectors na gumamit ng pampublikong transportasyon ng isang beses kada linggo at para makita nila ang mga pangangailangan ng computers at pinagsusumite rin niya ng report ang mga opisyal pagkatapos ng kanilang pag-commute para magpasa ng mga rekomendasyon at action plan kung paano mapapabuti ang pampublikong transportasyon. Mula sa lungsod ng Maynila, Edmund sa Maniego, Pangilinan, nag-uulat. Pangilinan sa kanyang ulat para po sa ating mga kababayan, panawagan po yun na yung transportation basta okay mga kaibigan. Okay, maraming salamat at magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ito po muli ang inyong lingkod na nagpapahalam po pansamantala ang inyong Kahar Salik, ang programang Alamin ang Katotohanan. Ito po ay sumasapit sa inyong mga tahanan tuwing Lunes mula alas 2 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang lingkod, Kahar Salik.
Sawela ng ating CGN, FBI, Center Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83.